Hallelujah. Sa magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y tumayo at ating umpisahan ang gawain sa hapong ito. Third service. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Amen. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 3 verse 19. Sige, sabay-sabay natin basahin ito. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay tayo magpasalamat sa Panginoon. O Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa patuloy, Panginoon, na paggabay at patnubay sa bawat puso na naririto. Dahil Ikaw lamang, O Diyos, ang aming paglilingkuran saan man kami naroon. At buong puso naming itinataas ito sa iyo, Panginoon. Maging anuman ang mayroon sa amin, Panginoon. Lord God, Ikaw lagi, Panginoon, ang nais maranasan. Maging ang mga dadalo, Panginoon. Lord, hipuin mo ito. Ang makita, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. At naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito ay may gagawin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa habag at biyaya, pag-ibig na hindi nagbabago. Kalakasan, kapayapaan na lagi naming nararanasan sa iyo. Dahil Ikaw ang aming Diyos, Diyos na hindi nagpapabaya, di nag-iiwan. Yo, hallelujah, Lord. Naririto kami ngayon, Panginoon, upang paglingkuran ka, purihin ka. Yes, Lord God. Jesus' name. Gawin nating padalangin ito. We have come into His house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into His house, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. We have come into His house, gathered in His name to worship Him. We
into his house, gathered in his name to worship him. We have come into his house, gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. So just forget about yourself. So forget about yourself and concentrate on him to worship him. So forget about yourself, concentrate on him and worship him. So forget about yourself, Concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. So forget about yourself. so forget about yourself. Hallelujah. Concentrate on him and worship him. We worship you. So forget about yourself, concentrate on him and worship him. So Forget about yourself, concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord God, aming na inaangkit, Panginoon, ang katagumpayan sa gawain ito. At naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat puso, Panginoon, na naririto ngayon, Lord God, ay may gagawin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. At muli kong tinataas namin, Panginoon, ang kapurihan, panambahan sa hapong ito, sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po umikot at batihin po natin ang bawat isa. Kapatid, sabihin mo sa akin, kapatid, na pinagpala ka ngayong hapong ito. Hallelujah. In Jesus' name. Yes, Lord. Jesus' name. Napakabuti mo, Panginoon. Jesus' name. Sige po, purihin natin ang ating Diyos na buhay! Purihin natin ang ating Diyos na buhay! Hallelujah! Sabay-sabay natin sigaw, hallelujah! Hallelujah! Hey!
eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, Spirit, Jesus, Spirit, say. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, Spirit. Hallelujah. Jesus, Spirit. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus. God is here. God is here. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nation. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, Spirit. Hallelujah. Jesus, Spirit. God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is able. We
Sinasamba ka namin, Lord. Oh, we worship you. Wala akong ibang itataas, hindi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Wala akong ibang itataas, hindi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw ay Diyos. Karapat-dapat, karapat-dapat ka. Wala akong ibang itataas, ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat
hati ay sa Diyos lamang. Parangalan, Sa
sa Diyos lamang. Luwalhati ay sa Diyos lamang. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord God. Sa muling momento, Panginoon, na inabot mo sa buhay namin ngayon, Lord God. Ipinakita mo, Lord God, ang kagandahan mo, Panginoon, na meron ka. Oh, hallelujah. At ipinaranas mo, Lord, sa bawat isang banal mong presensya. Ang nakita, Panginoon, ang kayong kaluwalhatian. Hinipo mo, Panginoon, ang bawat isa. Lord, ikaw lang siyang tunay at marapat na paglingkuran, Panginoon. Sa bawat oras, Panginoon, minuminuto na daraan sa aming mga buhay. Saan mang dako, Panginoon, kami naroon, ikaw ang nag-iisang Diyos. Diyos na may pag-ibig na di nagmamaliw. Oh, hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba sa iyong kadakilaang pangalan. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ayan, magandang hapon po. Sorry po sa face mask. Nag-enjoy po ako sa ice cream kahapon sa BBS. Anyways po, ngayon naman po, dumako tayo sa isang uri ng pagsamba. At ito po ay ang pagbibigay. Basahin po natin yung sinasabi sa Deuteronomy 8, verse 17 to 18. Sabi po dito, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. So, I believe wala naman po dito yung ganito na nagsasabing, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Kasi naniniwala po tayo na lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos na lumikha ng lahat. Even yung ability po natin sinasabi dyan, ability to produce wealth, yung mga nagtatrabaho po, yung may mga negosyo, and even sa mga estudyante na nag-aaral. Kay Lord nagmumula yung kalakasan at yung abilidad na mapalago kung ano yung binigay niya sa atin. Kahit po saan mang season ng buhay natin, hindi tayo pinagkukulang ni Lord. Maaring nasa season ka na ngayon na masasabi mong financially free, or maaring nandito ka pa sa season na nagsisimula ka pa lang. And ako po, isa din po ako doon na nandito pa ako nag-start pa lang sa pag-build ng career kasama si Lord, syempre. And pero kahit saan man tayong season ng buhay natin, kasama natin si Lord at siya yung Diyos na nagbibigay, nagpo-provide sa mga pangangailangan natin. Ayun. And sabi, remember the Lord your God. Kapag may dumarating na blessing,
or provision, hindi natin kakalimutan kung sino ang tunay na pinanggagalingan ng lahat ng ito. Kasi yung kakayahan na binigay sa atin ni Lord to multiply, na mag-produce ng wealth is para ma-multiply yung resources na binigay niya sa atin so we could honor Him, yung maging testimony tayo sa iba kung gaano naging mabuti si Lord sa buhay natin, kung gaano siya naging tapat na i-provide yung mga pangangailangan natin. So, kaya po ngayon, let's prepare po yung ating tithes and offerings and give back to the Lord. Sige po. Hindi na kukulang. Pangako niya'y iyong maaasahan. Siksik, tuloy-tuloy at umaapaw pa. Biyaya niyang nakalaan. Biyaya niyang nakalaan. Biyaya niyang nakalaan. Po tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na tapat at mabuti sa aming buhay. Lord, pinapupurihan ka namin at sinasamba. Salamat sa binigay niyo sa amin na kakayahan na mag-produce ng wealth, Lord God. Sa lahat ng bagay na meron kami, we acknowledge that it came from you, Lord God, at wala kaming maipagmamalaki sa sarili namin. Salamat dahil binigyan niyo kami ng kakayahan, Lord, to give, Lord God, and not just to receive, but to give, Panginoon. And salamat dahil anuman yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, tulungan niyo po kami na maging good steward nito, Panginoon. Yung mga yung kakayahan, Lord God, na makapagbigay, salamat sa mga mga seed na ito, Panginoon, na patuloy na gagamitin mo, Lord God, sa paglago ng iyong iglesia, Panginoon. We praise you, Lord, for you are good. In Jesus' name, amen. Yan, may announcement po ba tayo? And we welcome yung may bago po. Sila James, Miguel, Merly, saka si Brother Richard. Sino po sila? Ay, gandang hapon po. Nagagalak po namin na kayo po ay makasama ngayon. Yan, meron pa po ba? Okay. Meron pa po tayong announcement? Wala na. Ayan. Meron pong gagawin na prayer and fasting sa darating po na June 1 to 5. Kakaroon din po ng service noon every 6 p.m. dito sa church. Ayan. Sige po, meron pa po. Pastors and Leaders Conference sa June 8. Gaganapin po dito sa JGSF. Anong oras to? Wala pang naibigay. 6 po ng gabi? Okay po. Sige po. Meron pa po ba? Wala na.
Ayan. Sige po, dako tayo sa panalangin bago tayo mag-umpisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Our Father who art in heaven, we praise you this time, Lord. Salamat sa kabutihan ninyo sa buhay po namin. Nandito kami dahil lamang sa biyayan nyo. Nakakatayo, nakakahinga dahil ito'y niloob po ninyo. Salamat na meron kaming pagkakataon na magkasama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya para pag-aralan ho ang inyong salita. Dalangin po namin na gamitin nyo itong instrumento para kaming matuto, magkaroon ng pagbabago ang isip at ang puso. Salamat ang inyong Espiritu na siyang nagpapaunawa ang gagabay sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po, nais ko pong ibahagi sa inyo o pag-aralan o ituro yung isa sa mga doktrina na hindi madalas na ibabahagi. Pero sa mga cell group, ewan ko kung narinig nyo na ito o naituro na sa inyo ng mga cell group leader ninyo. Ito po yung doctrine of sin o doktrina ng kasalanan. Sa theology, tinatawag namin itong hermatheology. Ito yung pag-aaral kung saan nagumpisa ang kasalanan, ano ang bunga nito o epekto nito sa tao. Sabi sa Romans 3:23, bilang paumpisa, lahat tayo ay nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ayan. Bakit natin kailangan, for all have sinned and fall short of the glory of God? Bakit natin kailangan pag-aralan ng kasalanan? Kailangan natin itong pag-aralan upang maintindihan natin na kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan din natin maintindihan na ang Diyos ay banal. At kapag naintindihan natin yung mga bagay na ito, ma-appreciate natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Sorry po, medyo maliit. Kailan ba nagumpisa ang kasalanan? Hindi ito nagumpisa kay Adan at Eva. Nagumpisa ito kay Satanas. Kung babasahin natin yung Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, alam niyo po ba na ang unang nilikhahan ng Diyos ay hindi ang tao, kundi mga anghel. Sila ang unang nilikhahan ng Diyos. Ngayon, sa panahon na nilikha ang mga anghel, may nakitang pangitain si Isaias. Nakita niya doon na, ito yung kanyang nabanggit, how you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth, you have weakened the nations. Verse 13, sabi dito, sa Tagalogin ko na lang para madaling maintindihan, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, akit ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Ang nagsasalita nito ay si Satanas. Upo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Verse 14, akit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Verse 15, ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan. Nakita ni Isaiah kung paano si Satanas humagad na maging katulad ng Diyos. At kung paano rin siya bumagsak. Ito naman yung sinabi ni Prophet Ezekiel. Ito naman yung nakita niyang pangitain sa chapter 28 verse 12 to 17. Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihan mong, ito ang pinapasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman. Ang ganda mo'y walang kapintasan. Dinidescribe dito si Satanas. At ang kanyang pangalan noon ay hindi pa Satanas. Sino nakakaalam ng pangalan niya noon? Si Lucifer. Sabi doon, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos. Sa hardin ng Eden, nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Isipin niyo yun, yung katawan niya punong-puno ng iba't ibang mamahaling bato. Ganun yung itsura niya.
Meron sa katawan niya merong sardio, topaz, diamanting nagniningning, berilo, onyx. Itong mga to nga, hindi ko pa to nakita eh. At jasper na walang kahambing. Safiro, esmeralda at karbunko. Ginto ang iyong gasto. At ang pagkaukit dito ay inihanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. Verse 40. Kerubim ang itinalaga kong magbabantay sa iyo, nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo ay batong kumikinang. Verse 15. Wala kang kapintasan mula ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya pinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok, pinalayas ka ng kerubim sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Ginamit yung simbolo ng bansang Tiro para i-describe itong si Lucifer. No? Nung nag-aral kami nito, sabi nung nagtuturo sa amin, sa Genesis 1:1, yung Genesis 1:1 saka basahin nga natin Genesis 1:1. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. Sumunod na verse. God saw the light and was good, and God separated light from darkness. Balik tayo dun sa verse 2 sa verse 2. Sabi dito, sa verse 1 pala, kung babasahin natin siya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi sa amin, nang nagturo sa amin, nung panahon na yon, may nauna meron ng langit at meron ng naunang earth. Pero pagpapansinin mo, pagdating sa verse 2, yung earth daw naging formless. Tapos and naging void. Parang biglang nawasak. Posible daw, pero hindi ito yung talagang kailangan natin, kasi lang to theory. Pag sinabing theory, ito ay kanilang, parang hindi pa napatunayan. Pero para sa mga scholar na nagtuturo sa amin noon, sabi nila, posible daw na ang mga anghel nilikha nung panahon na to bago yung mga tao. So yung kalagitnaan daw nung verse 1 saka verse 2, yung gitna nun, doon daw nilikha yung mga anghel. Nung nagrebelde daw si Satanas dahil sa kanyang pride, doon winasak yung unang earth. Tapos gumawa ulit ang Diyos ng panibagong earth at doon nilikha yung tao. Kaya merong naunang nilikha yung mga anghel bago yung mga tao. Kasi kung babasahin yung verse 1 daw, ang sabi nila, yung earth kumpleto na. In the beginning, God created the heavens and the earth. So in the beginning, nalikha na yung langit saka yung mundo. Tapos pagdating sa verse 2, bakit nasira? Ang lupa ay walang hugis o anyo. Parang nawasak. Doon yun naipasok nila yung belief na nauna ang mga anghel sa panahon ng verse 1 sa verse 2, sa gitna nun, doon umpisa yung mga anghel. Kaya lang nung nagrebelde sila sa Diyos, gusto ni Satanas na maging tulad ng Diyos, doon siya bumagsak. At ang unang kasalanan ay hindi yung pagkain ng hindi yun mansanas yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, kundi yung pride na naumpisahan ni Satanas na ginamit niya para impluwensyahan yung tao. Sabi sa Genesis chapter 3, 1-6,
dito nag-umpisa yung kasalanan. Yung serpent was more crafty than the beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, sinabi niya daw sa babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Verse 3, huwag lang ang bunga ng puno ng nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. At doon nagumpisa yung paglabag nila sa Diyos. Yung disobedience dahil sa gustong sirain ni Satanas yung nilikha ng Diyos eh. Hindi lang dapat ako mag-suffer kundi itong mga tao rin na ito. Kaya ang kasalanan nagumpisa sa rebellion ni Satanas dahil sa pride. At nasundan ito ng disobedience na ginawa ni Adan at ni Eva. Kung hihimayin natin to, mahaba tong discussion. Kaya ito lang muna sa ngayon yung ating pag-aaralan, yung origin. Kasi noon, itong doktrina na to, pinag-aralan namin to ng 2 linggo. 2 linggo ba? Kayo ba po? Ilan? Hindi mo na matandaan. 1 month? 1 month? Ayan. So, matagal siya kasi hihimayin siya verse by verse. Pero tayo as a church, gusto lang natin siyang gawin yung pinaka main point. Kung may tanong kayo regarding it, pwede natin tong bigyan pa ng pag-aaral sa susunod. Sumunod na slide, ano bang ibig sabihin ng kasalanan? O what is the meaning of sin? Sa Griego, ito'y hamartia. Ang ibig sabihin nito, missing the mark. Kumbaga merong marka, hindi mo tinamaan yung marka na yun. Merong dapat kang masunod, hindi mo nasunod. Sin is not just doing wrong. It is failing to reach God's perfect standard. Kaya nasabi sa Romans 3:23 na all have sinned and fall short of the glory of God. Sumunod na slide. Ang kasalanan, walang pinipiling lahi. Hindi porket ang Israel lang pinili ng Diyos, ang bansang pinili ng Diyos, ay hindi na sila makasalanan. Hindi porket pastor ako o anak ako ng pastor o naglilingkod ako sa Diyos, ay hindi na ako nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakasala. Ayan ay sinulat sa banal na kasulatan. Ang kasalanan sa sumunod na slide ay merong epekto sa buhay ng tao. Inutulang ni Satanas sila Adan at Eva na sinabi, magiging katulad kayo ng Diyos. Malalaman nyo ang mabuti at masama. At dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon ng tao ay mamatay sa paano kayang paraan. Sabi sa Psalms 51 verse 5, pinag-aralan namin to kagabi. Sabi doon, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nung ako'y iluwal. Sabi sa Ephesians 2 verse 1 to 3, na isulat to ni Apostol Pablo. Yan. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan
Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Merong epekto ang kasalanan sa buhay ng tao. Akala ng iba, wala lang. Pero noon, si Adan at Eva, nung sila'y nagkasala, meron siyang effect eh. Ang effect noon, si Adan, nung nalayo siya sa presensya ng Panginoon. At dahil doon, kailangan niya magtrabaho para mabuhay. Nagkaroon na, dati siguro ang tao hindi pinagpapawisan. Nag-umpisa ang pawis dahil sa kasalanan. Pagbabasahin niyo yung Genesis, ang pawis ay nag-umpisa dahil sa kasalanan. Kailangan ng tao magtanim para mayanihin. Ang babae, nung panahon na hindi pa nagkakasala si Eva, hindi mahirap manganak. Pero dahil sa kasalanan, nahirapan si Eva manganak. Ito yung mga physical lamang na effect sa tao. Pero meron pang mga spiritual effect kapag ka ang tao namumuhay sa kasalanan. Halimbawa niyan, yung mga taong namumuhay sa kasalanan, may tendency mahiya sa harapan ng Diyos. Kaya minsan mas lumalayo. At ito ang naging reason para ang kaaway ay mas lalong kumilos sa buhay ng mga taong namumuhay sa kasalanan. May tendency din na yung tingin ng tao pag namumuhay sa kasalanan, yung palagay nilang tama, yun yung tama. Yung standard nila na sa palagay nilang tama, yun ang tama. Pero ang totoo ay lahat tayo nag-fall short sa standard ng Diyos. Kailangan ng tao ng spiritual rebirth. Kaya kailangan na ito ng kaligtasan. Yung resulta ng kasalanan nito, mga kapatid. So, basahin lang natin Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Pag ang tao daw namumuhay sa kasalanan, balik tayo dun sa slide, merong separation sa Diyos. Parang napapalayo ang tao sa Diyos. Parang si Adan at si Eva, nung nagkasala sila, na ialis sila doon sa Garden of Eden. Meron ding spiritual death. Hindi nila maintindihan o hindi maintindihan ng tao yung mga bagay na spiritual. Kaya pag nakikinig sila sa mga bagay na spiritual, hindi nila maintindihan kasi patay nga yung kanilang espiritu. Merong physical death. Merong sinabi ang Diyos na mga pinagbabawal sa tao. Halimbawa, sinabi sa salita ng Diyos, yung standard niya, ang tao hindi dapat magnakaw. Pero merong isang tao na pumasok sa isang bahay, tapos hindi niya alam, yun na pala yung huling oras niya. Nalaman ng may-ari na nagnanakaw siya, mayroong pusil o baril yung may-ari, pinagbabaril siya, o namatay siya on the spot. Dahil sa kasalanan, namatay siya, mayroong physical death. Kapag ang katawan natin, inabuso natin sa iba't ibang klase ng bisyo, o mga bagay na alam natin hindi natin kabubuti, bagamat masaya tayo pag ginagawa iyon, o yung iba, hindi natin alam, unti-unting pinapatay yung ating katawan. Merong physical death ang kasalanan. Kaya, hindi lang physical death ang effect ng kasalanan, kundi eternal judgment. Ito ang resulta ng kasalanan. Sin separate us from God. Alam nyo mga kapatid, importanteng maintindihan natin na lahat tayo nagkasala. Hindi porket nasa loob tayo ng simbahan na dalo o madalas nasa ministeryo tayo, tayo ay talagang may kailangan may pagmalaki. Alam nyo,
hindi nyo ba napapansin, madalas ko pong suot, itim. Ito lagi suot ko pag tumatayo. Marami naman akong damit, pero bakit ito laging sinusuot ko? Ang dahilan ko po kasi, kaya ko ito lagi sinusuot, para paalalahanan ko yung sarili ko na wala akong may pagmamalaki. Itim ang kulay dahil nagluluksa ako, dahil may mga araw na ako'y nagkasala. At iniisip ko, mga kapatid, pag tumatayo ako dito sa harapan para magbahagi sa inyo, hindi ako karapat-dapat. Maraming tao siguro ang posible na magbahagi ng salita ng Diyos. Pero awa na lang ng Diyos kung bakit po ako naririto. Kung babasahin natin yung Luke chapter 18 verse 9, merong tinuro si Jesus eh. Luke 18:9, sabi niya dito, sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Minsan, may tendency tayo dahil nasa simbahan tayo madalas o madalas tayong involved sa ministry o nagbabasa tayo ng Bible o nagpe-pray tayo ng madalas. May tendency tayong palagay natin mas matuwid tayo sa mga hindi nagsisimba. Mas matuwid tayo sa mga hindi nagdadasal o hindi nagbabasa ng Biblia. Merong paalala ang Panginoong Hesus. Ito yung sabi niya sa mga mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Basahin natin yung mga susunod na verse 10. May 2 lalaking pumasok daw sa templo upang manalangin. Pero tandaan natin, itong 2 to nakakilala sa Diyos. Ano po? May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Parehas na kinikilalang merong Diyos. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng ibang mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya ay katulad ng maniningil ng buwis na ito. Kasi katabi niya ako, kasama niya. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Sumunod na verse. Samantala, ito naman daw yung panalangin ng maniningil ng buwis. Sabi niya, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo. Nandun siya sa templo, pero sa altar, malayo siya. Noon kasi mayroong altar sa templo, sa gitna ng templo, doon inaalay yung mga handog. At usually, marami doon, malapit doon sila nananalangin kung saan nakikita yun. Yung maniningil ng buwis, alam niya sa sarili niya na malayo siya sa Diyos. Kaya malayo yung distansya niya. At hindi nga daw siya makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin ng isang makasalanan. Sumunod na verse. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya ito lagi ko siyang paalala sa sarili ko. Hindi porket nasa posisyon ako sa loob ng simbahan, nakakahigit ako sa iba. Katulad ng iba, kailangan ng pangunawa, kailangan ko rin mahabag sa kanila. May sinabi ang Panginoong Hesus patungkol sa panghusga, 'di ba? Huwag mong pansinin yung muta ng kapwa mo na kung meron kang troso sa iyong harapan. Kung ano yung panukat na ginagamit mo sa iyong kapwa, yun din yung panukat na gagamitin sa iyo. Kapag tayo daw, sinusukat natin yung iba, ito,
gantong klaseng tao to, wala tong pag-asa. Hanggang dito na lang yan. Iyon din yung panukat na gagamitin din sa atin ng Diyos. Kung ano yung panukat na ginagamit natin sa kanila. Kaya, kung nakikita natin ng iba na kailangan nila ang Diyos, kaya minsan, noon kasi, nung umpisa ako sa pananampalataya, may tendency akong husgahan yung iba. Batay sa kanilang mga ginagawa. O hatulan sila sa mga kasalanan nila. Pero nung tumanda po ako sa pananampalataya, doon ko naunawaan na kailangan ko palang maging gracious din sa iba. Kung paano gusto kong maging gracious ang Diyos sa akin. Kailangan ko makita na ako'y nagkasala at sa biyaya lang ng Diyos, kaya ako nakatindig. Ganun po, pag naintindihan natin yun, doon natin i-value yung cross Na hindi ang tao hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang tao para mapalapit sila kay Kristo. Pero, paano ba to? Iba kasi yung enkwentro ng tao pag na-enkwentro talaga nila si Jesus. Pag na-enkwentro nila si Jesus mismo, magkakaroon ng totoong pagbabago Kaya minsan may mga tao na hindi ko kaya ng sermonan dahil nasabi ko na uulitin ko uli. Ang gagawin ko na lang, papanalangin ko na lang Lord, kayo na lang ang kumatagpo sa Kanya. Kasi iba pagka kayo nagpakilala kaysa sa ako. Dito natin maintindihan na kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya bumaba si Jesus mula sa langit, bumaba dito sa lupa, para mapalapit tayo sa Diyos. Hindi sapat ang ating mabuting gawa. Kailangan natin ng cross para mapalapit tayo sa presensya niya. Sabi sa next slide tayo. Ayan. Diyan natin maintindihan yung John 3:16. Na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Na kailangan natin maintindihan na ligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating gawa. Pero kailangan natin itong samahan ng pananampalataya. At ang kapatawaran ay para sa lahat. Sumunod na slide. Tandaan natin, the cross changes everything. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Nagiging matuwid lang tayo sa paningin ng Diyos pag malapit tayo kay Kristo. Kaya ini-encourage ni Jesus, alam niyo sinasabi ng mga Muslim, nakapanood ako ng interview. Andyan naman pala si Jesus para patawarin yung mga kasalanan. Di ibig sabihin, unlimited pala ang paggawa natin ng pagkakasala. O pwede kayong gumawa ng kasalanan kasi patatawarin naman kayo ng Diyos Mayroon namang kapatawaran. Hindi nila naintindihan yung konteksto kung bakit kailangan ni Jesus mamatay sa cross. Kung babasahin natin yung John 3:16, yung verse doon na whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Yung believes na yan, maniniwala ka sa standard din na inuutos ni Jesus. Meron siyang mga pinagbabawal, meron din siyang may mga pinapagawa. Dapat yun ay gagawin din natin. Kapag di natin yun nagagawa, we miss the mark.
Kaya kailangan din nating mamuhay ng awareness na tayo makasalanan at sinisikap nating mamuhay ng tama. Sumunod na slide. Sabi sa Galatians 5:16. Galatians 5:16. Ang tao, hindi kayang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos kung ang gagamitin lang nito ay ito, yung utak. Kasi ang daming batas sa Old Testament na sa panahon ng Old Testament maraming tao hindi nakasunod. Pero dito, sinabi ni Pablo, para masunod natin yung pinag-uutos ng Diyos, kailangan nating lumakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kapag tayo daw ay kinukumpisal natin yung ating kasalanan, kino-confess natin yung ating kasalanan, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Kailangan nating makita kung saan tayo nagkulang, kailangan natin itong banggitin, aminin, at doon tayo malilinis sa ating mga kasalanan. Sumunod na slide. Merong katanungan na iiwan sa inyo sa oras na ito. Nare-recognize ba natin o nare-recognize ba ninyo yung mga kasalanan na alam nyong nagpapalayo sa inyo sa Diyos? Nagtitiwala ba kayo kay Kristo? Pangatlo, ikaw ba ay lumalakad na mayroong pagsisisi ang puso? Lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan. Maaring may pagkakataon na tayong magkasala. Pero alam natin ang proseso na itinuro ng salita ng Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran, aminin natin yung ating kasalanan, lumakad tayo sa Kanyang Espiritu. Kaya yun lamang mga kapatid, tandaan natin, ang kasalanan ay nakakamatay. Pag pinabayaan natin ito ang unti-unting sisira sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kailangan natin lumakad sa Espiritu ng Diyos para hindi natin mapahintulutan yung gawa ng kaaway na wasakin ng ating buhay. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayong manalangin. Aming Ama, salamat sa inyong salita. Nagpapaalala po sa amin kung sino kami sa inyong harapan. Salamat sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para maligtas po kami sa kasalanan. Salamat na pinagaan niyo po yung proseso ng pagbabago. Ito'y sa pamamagitan ng paglapit sa inyo, pag-confess ng kasalanan, at pagtulong ninyo sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Ama, kayo na kabatid ng nilalaman ng aming puso't isipan. Salamat na sa inyo ay mayroong kapatawaran. Kayo po magbago ng aming puso, magbago ng aming damdamin. Tulungan niyo po kaming mamuhay na naayon sa inyong kagustuhan. Tulungan niyo po kaming laging maalala na kailangan naming mamuhay para sa inyo at hindi para sa aming sarili. Salamat na lalabas kami sa lugar na ito na mayroong kapatawaran sa inyo. Salamat na maaalala namin yung kabutihan ninyo at tutulong ito para lumakad kami
sa nais po ninyo. Kayo po na kabatid naman ng mga pangangailangan ng mga kapatiran na naririto po ngayon. Hindi ko man po alam kung ano yung kanilang mga panalangin, pero salamat na sa inyong kalooban, mayroong katugunan sa pangalan ng Panginoong Hesus yung kanilang mga pangangailangan. Hindi rin po lingid sa inyo yung krisis na hinaharap ng bansa namin. Lahat kami rito po ay apektado nito. Salamat na kayo po magbibigay sa amin ng pag-asa na darating ang araw makikita din namin ang inyong pagkilos sa bansang ito. Makikita rin po namin na magkakaroon ng pagbabago sa buhay ng mga Pilipino, mga kabataan na nasa loob ng simbahan. Gamitin niyo po kami bilang asin at ilaw sa mundong madilim na ito. Tulungan niyo po kaming malayo sa gawa ng masama na nagsisira ng aming testimony. Salamat na palaging nandyan po kayo, na maaasahan po namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. For the